Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. And paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari ka makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Pa-follow, like, subscribe na rin sa ating channel. Thank you. Let's see, Libra. Next 7 days for Libra. What's the energy? Elephant. Oh, this is something majestic, regal. So maaring meron kang extravagant na ganap in the next 7 days. Some of you naman, maaring meron kayong i-improve sa inyong physical appearance. Alam mo yun, may mga makeover. Ayan. Hair makeover, makeup makeover, wardrobe makeover. So some of you will also catch a lot of attention. So maaring may makakapansin sa'yo na, uy, ang ganda ng hair mo, uy, ang ganda ng glow mo ngayon, you're so glowing, ganyan. So meron kang major glow up. May pagkakataon ka na i-improve yung physical appearance mo. Maaring hindi lang physical but also from within. Kasi nga, beauty is from within din, di ba? You also have the B. B is busy. So some of you magiging very busy in the next 7 days. Maaring marami kang mga gagawin, asikasuhin. Alam mo yun, parang, di ba yung mga bees, magalaw, malikot, ganon. Someone na busy kung saan-saan pumupunta, may mga inaasikaso, ayan. So yung iba sa inyo, pwedeng mga papeles nyo to, dokumento, permits, sa school, sa trabaho ninyo, or yung inyong pang-araw-araw na ginagawa ngayon, medyo extra loaded kayo sa mga responsibilities. However, kayang-kaya nyo naman siyang ayusin, kayang-kaya nyong asikasuhin kasi focus na focus kayo, no? Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pag-fulfill ng inyong mga pangarap. Okay? Kasi the more na focus ka sa goal mo, the more na mas mabilis mong ma-achieve yung success na yan. Okay, let's see what else, Libra. This is your energy. Ace of Swords, new beginning. This is also good news. Maaring merong importanteng message ka na marireceive. Speaking of message, the Eight of Wands is your challenge. Your opportunity is the Nine of Pentacles. And the blessing is the Six of Wands. Oh my God. Six of Wands, this is success. Diba? Pinag-uusapan pa lang natin yung trajectory to success. Ayan ang blessing mo. You will experience success in the next 7 days, lalo na't meron kang hinihintay na balita, message from someone. Pwedeng ito'y sa in-applyan mong trabaho o kaya papeles na dokumento na hinihintay mong maaprubahan. You have the Seven of Wands. Kailangan mong proteksyonan yung energy mo. Lalo na't maraming taong nakatingin sa'yo, maraming taong pinagmamatyagan ka, pinagmamasdan ka, maaring ikaw ay sikat or meron kang certain following, may mga taong kumbaga nakamasid sa'yo. Be careful, okay? Kumbaga, mas maganda pa rin na meron kang kinikip na private, no, para sa sarili mo. Dahil sabi nga, kung ano yung hindi nila alam, hindi nila yon kayang saktan or maguluhin, 'di ba? Ano ba 'yon? What they don't know, whatever. Basta gano'n, kung hindi nila alam 'yon, i-comment niyo nga kung ano yung na 'yon, yung phrase na 'yon na kung ano yung hindi nila alam. Hindi nila ayun, what they don't know, they cannot ruin. Oo. So kung ano hindi nila alam, hindi nila 'yon kayang sirain. Kasi hindi nila alam, 'di ba? So kumbaga mas maganda pa rin na low-key, no? Kahit na nag-uumapaw yung success mo. You have the Emperor, so this is about your, yung determinasyon, yung iyong disiplina sa sarili, no? The Emperor kasi is someone na
ano siya eh, focus sa kanyang mga goals. With the Queen of Cups, andun talaga yung dedication. Very competitive kayo. With the Five of Wands, itong itong iniisip ko kasi competency and competitiveness. Ayan. Yung pagiging competitive nyo kasi is in a good way, in a healthier way. Kumbaga, you want to be better eh. Kumbaga, gusto mong mas mangibabaw. And that's what's going to happen. Kasi nandun yung focus mo, yung attention mo, yung dedication mo. You have the Four of Swords and the Death card. The Death card is about transformation. Kumbaga nag-heal ka na. Maaring yung iba sa inyo nagkaroon ng very challenging situation in the past. Na marami ka nang natutunan doon. At ito na, you are rising from the ashes. Parang phoenix energy. No? Na okay, nagpahinga ka, inayos mo yung sarili mo, nag-heal ka, and now, you are here to claim your power, to claim your success. Oh, 'di ba? With the Ace of Swords, this is a good news na parating. Maari ring may solusyon ka sa problema mo or sa issues mo. This is also a wonderful idea, like eureka moment na may isip mo na, uy, this is a great idea. Gusto ko tong gawin, gusto ko tong subukan, gusto ko tong i-pursue. 'Di ba? This is also clarity. So magkakaroon ka ng kaliwanagan sa mga bagay na gumugulo sa isip mo. At meron ka ng solusyon sa pinoproblema mo. With the Eight of Wands, as your challenge, yun nga lang, 'di ba? Like what I mentioned kanina, magiging very busy ka. So challenging yun sa'yo kung paano mo i-manage yung oras mo, yung panahon mo. Kaya mas maganda na lahat yan nakasulat para wala kang makaligtaan. Kasi minsan pag masyado tayo nagmamadali or marami tayong mga ginagawa, hindi tayo organized, no? May mga nakakalimutan, may mga bagay na hindi nagagawa. So, yun yung challenge sa'yo kung paano mo siya aayusin. And you have the opportunity, di ba? Nine of Pentacles to be financially stable, successful, having the resources that you need, talagang someone na independent, self-made, kumbaga na ikaw yung tipong kaya mong tumayo sa sarili mo, someone na very reliable dahil ikaw ay master na of your own craft, of your own career. So this is really a great opportunity for you na mas palaguin pa yung kayamanan mo, yung kakayanan mo, yung resources mo, because you can always make money, no? And then your blessings, the Six of Wands. You will be recognized, no? Maraming mga tao na magse-celebrate or isi-celebrate yung iyong success, yung achievement mo, pwedeng sa trabaho, ikaw ay kumbaga kikilalanin yung performance mo sa trabaho or sa school, halimbawa kung ikaw ay nag-aaral pa, or pagdating naman sa social media, maaring mas dadami yung followers mo, subscribers mo, mas maraming makakakilala sa'yo. And this can also mean na personal mong success. Like, masasabi mo na, para sa akin, ito ay definition ng success. So, ganun. Kasi, yung definition naman ng success, iba-iba yan. So, para sa'yo, meron kang blessing na finally na-achieve mo, something na sineselebrate mo. Okay? Dahil pinaghirapan mo. So, let's see the energy of money, career, finances. Oh my God, Three of Wands, this is exploration, expansion. Kung meron kang trabaho, business, career, mas lalo itong umuunlad, lumalawak. You have the King of Swords. You have the wisdom that you need, no? Para mas mapaunlad yung iyong sarili, yung career mo, trabaho mo, business mo, even your finances. Sa love life naman, you have the Seven of Wands and the Ten of Cups. So, medyo ang energy nito is more on familial, no? Sa family. So, I think you have to protect your energy, especially dun sa mga, kapamilya or kamag-anak na masyadong nangingialam sa buhay mo. Mag-focus ka lang doon sa mga tao na talagang pinagkakatiwalaan mo. Sila lang talaga, dun ka lang talaga magsabi ng mga plano mo. Ayan. Kasi merong mga bagay na akala mo or tao, sitwasyon na akala mo gusto ka nila. But actually, hinihintay nila na magkamali ka. Oo. Ayan. Kasi tinan mo, meron kang mga na-achieve na akala nila imposible mong ma-achieve.
Kaya naman yung iba, parang taas ang kilay. At hanggang ngayon, di sila makapaniwala na kaya mo pala yun. 'Di ba? A time for healing. So ito yung sinasabi ko rin sa inyo, healing from your past or healing physically kung ikaw ay medyo napagod. Make time for self-love. Siyempre, hindi lang puro sa ibang bagay, ibang tao. Importante na yung ikaw, buo ka, mahal mo yung sarili mo, inaasikaso mo, inaalagaan mo yung sarili mo. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.